Shabbat shalom mga kapatid sa Panginoon at patuloy na inaanyayahan ko kayo na makinig at sumama sa amin, makiisa sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Panginoon, ang tuturan ng Panginoon na patuloy nating inaaral upang lalo tayong lumago sa ating pananampalataya at sa ating paglakad na kasama ang Panginoon. Ayan ang sinabi ni Apostol Pablo, walk as he walk. At ganun din sinabi din po ito ni Apostle John. At gayon din, patuloy tayong inanyayaan ng Panginoon na lumapit sa Kanya at magpahinga. At sabi nga niya, at bibigyan niya tayo ng kapahingahan kung saan pwede papasanin din natin ang Kanyang pamatok na hindi naman mabigat kundi magaan at matuto tayo sa Kanya sapagkat siya ay maamo at mapagpakumbaba at masusumpungan natin ang kapahingahan ng ating kaluluwa. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Farwelo with Brother Richard Sison sa kabilang linya. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Iba't siya ng Brother Richard. So ang ating pong Torah portion ngayon ay nakatutok sa Devarim. Na ang ibig sabihin ay words o salita na mababasa sa panghuling aklat ng Torah na may pamagat sa Deuteronomy chapter 1 verse 1 hanggang chapter 3 verse 22. Ito po yung pinaka-last na reading sa Torah na kung saan makikita natin dito ay ito po ang di ba rin po ay halaw sa unang verse ng Deuteronomy na kung saan dito nakasaad, ito ang mga salita o devarim na sinabi ni Moses sa harap ng Israel habang sila ay nasa harap ng Jordan sa wilderness o sa ilang na lugar. At ito po yung tinatawag din po natin na sa Book of Deuteronomy ay tinatawag na Mishnah HaTorah, which means repetition of the Torah. So parang binabalik yung mga dati ng sinalita ng Panginoon sa ibang mga books sa Exodus, Numbers ay muli inulit dito at bilang pagpapaalala sa buong Israelites na si Moses mismo nagpapaalala na huwag kalilimutan ang lahat ng mga instruction ng Panginoon. At ganun din po, ang istorya ng unang chapters ng Torah portion natin ngayon ay nakatutok sa pamamaalam ni Moses, naka-address sa anak ni Israel habang ina-encourage sila na inaanyayahan sila na maging tapat, maging faithful sa covenant at ihanda ang kanilang sarili sa kanilang pagpasok sa lupang pinangako sa lugar ng Kanaan. At bago po tayo magpatuloy, hilingin po natin si Brother Richard sa opening prayer. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo. Salamat, Panginoon, sa Wow Smile Radio na nagbibigay sa amin ng pamamaraan para maihayag ang inyong salita. Ganon din sa YouTube. At Panginoon, salamat sa buhay ni Sister Deb. At nakakapaglingkod kami sa inyo sa pamamagitan ng radio. Nawa, Panginoon, Yes, Lord. sa pag-discuss namin ng inyong parsya, di ba rin, na nawa ito, Panginoon, ay maibigyan namin ng justice ang inyong salita at ito ay maihayag namin ng ayon sa inyong kalooban at makarating ito sa mga Amen. pusong nagsasaliksik ng inyong katotohanan. Binabalik po Yes, namin sa inyo Lord. lahat ng papuri at pasasalamat sa lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Yeshua. Amen. Amen. At parsya di ba rin, ano? Ang reading Opo. natin ay Deuteronomy 1:1 to chapter 3 verse 22. Oh, At ito ay tinatawag din ng mga sages na Shabbat Chazon. At dito nga, ito yung last 40 Shabbat days. Shalom. Itong last 40 days ni Moses kasi nasintensyahan siya ng Panginoon dahil sa kanyang
um, disobedience na kung saan ay inutusan siya ng Panginoon na kausapin ng bato upang um, ito ay magbigay ng tubig sa mga nauuhaw. Pero ang ginawa niya, siguro dahil frustrated siya, marami siyang problema na at Mm. hindi pa na namatay yung kapatid niya na si Miriam at siguro tapos maraming reklamo sa kanyang stress ay napalo niyang bato. At Mm. nagbigay pa rin ito ng tubig pero nagalit ang Panginoon kahit Mm. siya ay nag-apologize sinabi ng Panginoon, hindi mo ako binigyan ng honor sa harap ng maraming tao, so hindi ka na rin makakapasok sa land of promise. So, hindi naman ibig sabihin na mapupunta siya sa impyerno, pero minsan Mm. yung mga pangako, yung mga ano na yun ang nawawala, no? Yun ang penalty ng believer na kung saan ay kapag hindi tayo nag-stand firm to the end, ibig sabihin hanggang kahuli-hulihan talaga, we have to do the right thing, ano? At ito Yes. rin ang naging dahilan ng kamatayan ng kanyang kapatid na si Aaron at hindi nga siya nakatungtong sa land of promise, no? Mm. Ngayon, binigyan siya ng Panginoon ng time para iayusin lahat, i-finalize niya ang kanyang mga dapat gawin. So ito yung last 40 days ni Moses bago siya pinaakyat ng Panginoon sa isang bundok at doon siya namatay. Hindi na Mm. nga nakita yung kanyang katawan dahil itinago ito. Um, so ito yun, ano? Isa sa mga una niyang binanggit dito yung si Moses ay ni-review niya ang biyahe, ano, parang looking back. Ano bang nangyari? Mm. So nire-review niya para hindi makalimutan, no? So ang Debarim ay ito yung parang summary ng lahat ng mga nangyari at yung iba repetition katulad ng for example yung commandment ng Leviticus 11 na tungkol sa food commandments ay binanggit din sa Deuteronomy 14 pero may dagdag. Kaya Mm. hindi kasi hindi naman niya naisulat lahat-lahat. Yung iba kasi ay more on tradition. Ibig sabihin, hindi tradition na tradition, kundi it was parang yung commandment ng Panginoon ay naipasa through verbal instructions, ano? Mm. Kasi wala namang typewriter nung araw na madaling maisulat lahat. So, yung mga Mm. importante lang at in as much as guided siya ng Holy Spirit, may human factor pa rin na may nalilimutan, may mga hindi na isama, saka limitation din ng hindi naman siya um, parang computer na lahat na lang sinulat niya, no? Um, so nung nire-review niya habang sinasabi niya ito sa Israel, at the same time sinusulat din niya, nire-recall niya yung biyahe mula sa disyerto, lahat ng mga pinuntahan nila, no? So ang ano rito, ang maganda rito sa atin, ano, ay maganda Mm. dapat nire-recall lagi natin saan tayo galing. Kaya nga may kasabihan tayo sa Pilipino, no? Ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan, no? So, ito yung mga tiningnan nila, yung kung ano saan sila galing. Kaya yung mga tumitingin sa pinanggalingan ay nakakarating sa paroroonan, nakarating sila sa promised land. Well, of course, si Oo. Moses hindi, pero nakarating din siya 1,500 years after. Nakatungtong din. So, yun Mm. yun, ano. Pero in a way, actually in a way, yung portion na kung saan ay minana ng tribe of Reuben, saka ng half tribe of Manasseh sa kabila ng Jordan, natungtungan na nila yon. Nakarating din siya technically, hanggang doon lang. Hindi na siya nakatawid sa the other side ng Jordan, no? Mm. Pero part pa rin ng promised land. Actually kasi, ang tunay na promised land talaga ay lahat ng nilakaran ni Abraham.
So, ang Mm. nilakaran ni Abraham mula from river to river yan eh. So, from Tigris and Euphrates sa north up to river sa Egypt, no. So from river to sea, ang ano yan eh, so lahat yun technically, in short, lahat ng Middle East kay Abraham yan. Land of promise yan eh. Pero merong specific na binigay kay Jacob. Yung binigay kay Jacob, yung across yung ano actually hindi kasi yung Mount Seir, for example, which is technically part pa rin ng ano, anak pa rin siya ni Isaac eh, si Esau. So mayroon din siyang mana, no? Tapos dahil pinangako nga kay Abraham, may mga anak din si Abraham kay Ketura, may anak din siya kay yung si Ismael. So kaya na-occupy din nila yung Middle East, no? Pero yung kay Jacob specifically, yun yung Israel. Yun yung bali inoccupy. Yun ang hindi narating ni Moses na yun ang pinaka-best part ng Middle East, ano. Um, dito sabi ng Panginoon, no? Sabi niya, masyado na kayo matagal dito sa mountain na to. Although siya rin naman ang Mm. nagpahinto, no? Pero sinabi niya, oh, masyado na kayo matagal. It's time to go. So, kaya minsan, nandoon tayo sa isang situation at kahit anong gusto natin gawin, hindi tayo makaalis. Eventually, nag-give up na tayo. Sige nga, di na nga tayo alis dito. Tapos mamaya sabi ng Panginoon na, it's time for you to leave. Masyado ka na matagal dyan. No? So, ito yun, ano. Pero again, ito mga nangyayari na to is it only happens sa mga taong sumusunod sa Panginoon. No? Hindi ito para sa lahat. Ah, may mga similar situation din na nangyayari sa mga tao, hoping na makita nilang Panginoon sa mga ganitong situation, ano. So hindi lang exclusive yung good things sa people of God at hindi rin exclusive ang bad things sa non-followers of God. Even bad things happen to good people too. Pero ang situation is if you're gonna be faithful, anong magiging reaction mo when it happens, no? So dito, no, Mm. sa Deuteronomy chapter 1 verse 9 to 11 ay nangako ang Panginoon na imumultiply niya ang Israel. At yun na nga nangyari. Kaya makita natin may second survey, may second census sa towards the end ng Numbers, bago nag-Deuteronomy. At dumami ulit ang mga tao. Marami nang namatay, pero mabilis din silang dumadami. Madami rin sila. No? Um, so, yun yung fulfillment ng promise ng Panginoon na imumultiply niya sa Israel. No? He's gonna be a great nation. Um, so, yung great, hindi lang ibig sabihin na uh, uh, yung parang mighty or something, kundi madami din. Great in numbers din. No? So, yan. Um, Dito sa Deuteronomy 1:12 to 18 ay ni-recall ni Moses, ano, na nag-appoint siya ng mga wise and may mga people with understanding, mga respective leaders Mm. para tulungan mag-judge and to govern the people, ano. So dito, no, naalala natin na ito technically advice ni Jethro, no? Pero again, si Jethro ay priest ng Midian at eventually hindi rin sila sumama, no? Nung ini-invite sila ni Moses, hindi rin sila sumama. So, iyan ang nangyari, no? Um, Minsan may mga Mm. advice na nakukuha tayo from other people. Advice din galing sa Panginoon yon,
pero he's using other people, no? So, kaya lang siyempre kailangan ah, maging wary din tayo, dapat careful tayo sa advice na nakukuha natin. Kung ito ay against the Mm. Torah or hindi naaayon sa what is good and right, no? What is fair, what is just, kung ano yung parehas, then it becomes a problem, no? Hindi 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 ito yung kaya binigyan tayo ng judgment ng Panginoon, ability to judge. Minsan hindi lang ah, Torah based kasi minsan wala din talaga sa Torah. So as long as Mm. hindi siya against the Torah at hindi rin siya mentioned sa Torah, eto ngayon yung judgment. Titingnan natin. Is it good? Is it right? Di ba? Yun, ano. Mm. Ngayon, pinakita rin dito na ang leadership ay dapat shared siya. Mo- um, hindi siya parang Mm. monopolize ng isa o ng iilan na tao. It has to be shared para merong tinatawag na delegation. Dinidelegate mo Mm. ang responsibility sa iba, no? In that way, may katulong sa sa ministry at the same time nabibless din sila ng Panginoon, you know. So ang keyword dito, ang pinipili sa leadership ay yung dapat we have to choose wisely and we have to choose the wise people, yung may wisdom, no? May understanding. Ang wisdom, ito yung ability to discern of what is good and right, no? Yan ang wisdom, ano. Ang understanding is ability to understand, ability to decipher or nauunawaan mo yung mga nangyayari. O naunawaan mo yung Torah, naunawaan mo anong will ng Panginoon, naunawaan mo ang situation, ano. Naunawaan mo yung mga tao, yung empathy and everything, ano. Ang knowledgeable men, ibig sabihin, meron kang inherent knowledge, may training, may capacity to lead, no? Kaya nga sabi doon ang Word of God is good for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, that the man of God may be adequate and equipped to do every good work. Yun ang ano ron eh. So yung Torah is meant for that. Um, Yun yung ability to have knowledge. May knowledge tayo, may accumulated knowledge tayo about how to discern, how to do these things, how to judge based on the Torah. Nasa Torah ba ito o hindi? Di ba? So Deuteronomy 1:13, ano? Tapos ang judgment, binanggit ni Moses dito, it must be impartial. Hindi ka dapat nagsaside sa something na um, yung ginagawa ng ibang tao, guilty ka, you have to prove yourself as innocent. dapat dapat innocent until proven guilty. Pero yung iba, guilty ka, you have to prove yourself as innocent. Mali po yun, ano? Dapat merong benefit of a doubt, no? Merong innocence in the absence of guilt. So dapat impartial ang tao. Wag yung may sinasaydan dahil kababayan o dahil same political party o same religion o same barkadahan, same, dahil kakilala, mga ganon, o dahil mayaman, o dahil mahirap, o dahil gwapo, maganda, o ganon, ano. So, dapat fair. Pag mali, mali. No? So, ang judgment must be impartial. Ano? Wag magpapakita ng favoritism dahil ang righteous judgment belongs to God. Nasa Deuteronomy 1:16 to 17 yan. So, ibig sabihin, kapag nagbigay tayo ng judgment natin, if we are in that position, kasi hindi naman lahat nakaposition to judge. Kaya nga sabi doon na, do not judge, or otherwise you will be judged. Ito ay pertaining sa mga personal na judgment. No? Hindi ito yung delegated authority. Kasi ang delegated authority like the Sanhedrin for example or yung mga priest, they are
supposed to judge. Mm. Kasi kung walang magja-judge, sino na? Walang, ano na ngayon, chaotic. Walang law. Walang law, walang judge, then chaotic. Everybody will do what is good and right in their own eyes. So which is not a good thing. Um, so yan ano. Tas dito, nabanggit din ni Moses na nakarating ng Israel sa edge of promise, ano? Sa ando doon na nasa ano na sila, kumbaga nasa bukana na. Nasa ano na siya, ando doon na kita tanaw na konti na lang, no? Um, ito yung Kadesh Barnea, although technically ito na nga yung sinasabi ko na it belongs to the Reubenites and half Gadites and half tribe of Manasseh. So 2.5 tribes ang nag-stay doon. So nakuha na nila. Pero yung main talaga na pinangako, yun yung nasa kabilang side, no? Yung kung saan nakatira si Abraham, Isaac, and Jacob nung araw. Mm. Pati yung mga patriarchs din, doon din yung 12 patriarchs, no? So sinabi ni Moses, in-encourage niya na wag sila matatakot na to enter and possess the land. Kasi kahit kahit anong sabihin, kahit marami kayo, marami sila eh. Ay, yung mga kalaban nila mga higante. Maraming higante, maraming mga Anakites, mga ano, um, medyo, tsaka mga ano nga, yung walang rules. Walang mga rules yun eh. Ang mga Mm. Canaanites, walang rules yan. Walang, kasi for example, ang mga Israelites, kapag umatake sila, hindi sila aatake lang basta. Nagbibigay muna sila, pinapasurrender muna. Yun ang utos ng Panginoon. Pag sumurrender, then they will be under you. Pero wag mo muna papatayin. Ganon. Tapos, ang mga Jew, ang mga Israelites, pag pumapatay sila, hindi yung hinahataw nila yung mga leeg. Ganon. May way sila na paano pumatay na kosher way. No? Mm. Hindi yung basta na lang tira ng tira. um, ino-honor pa rin nila yung ano. Mga Canaanites walang ganon. Talagang hatawi ka kahit saan katamaan yan. Walang break. So, kaya may tatakot din. Tsaka walled city sila. Ang una nakabuka na Jericho. Ang lakat taas-taas ng gate nun. So, pagdaan mo pa lang nun, pinapana ka, wala ka ng laban So, Mm. paano, tas binabato ka na ng mga catapult. Paano yun, di ba? So, natatakot din sila. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayo matatakot. Kasi kasama niyo ako. Yun ang ano ron, no? Um, do not fear or be discouraged. Dalawa yun eh. Yung fear is, ito yung natatakot ka na may mangyari sa'yo, natatakot ka na you're gonna fail, natatakot ka na marami kang kinakatakutan. Yung discouraged naman, ito yung parang wala na yata mangyayari sa buhay ko rito. Parang ano, no? Maski makuha ko yan, wala rin mangyayari, parang gano'n. So yun, sinasabihan tayo sa Deuteronomy 1:21, do not fear or be discouraged. So, ang ibig sabihin nito, ang fear and discouragement is actually not of God. So anything na negative is not from God. Kasi sabi nga ni James, everything that is perfect uh, gift is from above, galing sa Panginoon. Ano? Ngayon, Mm. binanggit din dito ni Moses, nagpadala siya ng mga spy para may evidence, pero ang nangyari, diniscourage yung mga tao. 10 doon, Mm. diniscourage. Si Joshua lang sa kasi Caleb, kaya anong tao, nag-iiyakan. Nagalit ang Panginoon ngayon tuloy. Sinabi niya, lahat kayo na census ng from 20 years old and above, maliban lang kay Joshua sa kasi Caleb, ay hindi makakapasok. Nung binanggit ng Mm. Panginoon yan, 39 years ago. yung mga ito na ngayon kausap ni Moses, kaya nire-recall niya lahat kasi wala na, patay na lahat yung mga luma. Iilan na lang ang Mm. bago, like, sorry, patay na mga luma, ilan na lang ang mga luma na tira, si Joshua na lang si Caleb, pati ang kanilang pamilya. Tapos, si Pinehas, saka si, um, um, yung isa pang kapatid na anak ni Aaron, at yung mga ibang Levites, no? So, halos wala nang nakakaalam ng nangyari. So, kaya inire-recall ngayon, ano?
Um, Ngayon, yung ang mga Israelites ay nakalimutan ng faithfulness ng Panginoon. Kaya nire-remind sila um, na para raw sila ay kinikerry ng ama ng yung anak niya. So either karga or piggy bank, parang ganun, piggyback. Um, so yan ano. And then nire-remind niya, sabi niya, the Lord your God carried you as a man carries his son. Deuteronomy 1:29 to 33, no? Dito yung dahil nga sa unbelief, yung doubt, kaya natin yan, ganun, ganun. Yan ang nag-prevent ng first generation para makapasok sa promised land. Yung hindi naniwala, no? Kaya kailangan iwasan natin yung unbelief, ano? Kasi baka ma-miss din natin yung opportunity. Presumption is not the same as obedience, ano? Ang um, ang ginawa ng mga Israelites nung nalaman nila na hindi na sila makakarating, abay, sumugod. Sumugod. Thinking na ang Panginoon ay kakampi pa rin sa kanila. Sabi ni Moses, huwag kasi hindi nga pupunta Panginoon. So, ayun, ang daming namatay sa kanila, atras sila. So, anong gagawin nila pagka ganon? Yan ang problema ng disobedience kasi one disobedience leads to another disobedience. Kinokorek mo yung effect ng disobedience, nadagdagan patuloy. Patong-patong na. So, ganun ano. Um, and then, sinabi dito na nagpo-provide pa rin ng Panginoon despite ng kanilang disobedience ay Mm. hindi pa rin naging unfaithful ang Panginoon na bigyan sila ng mana, pati tubig sa rolling stone. Ano? Nasa Deuteronomy 2:1 to 7. So for 40 years, ang Panginoon had been with you and you lack nothing. So kahit matigas ang ulo ng iba, nagsisi naman sila. Remember yung mga rebelde lang talaga yung hindi na talaga nagsisi. Kaya namatay na rin sila. So ito nagsisisi sila. So ang Panginoon ay sinamahan pa rin sila. Okay? Sabi niya dahil I'm with you. You will lack nothing. You know? Kaya ito Deuteronomy 2:7, parang ano to it's a good reflection ng Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not. Mm. Ito yun ano. So I shall lack nothing, yun ang sabi doon. So Deuteronomy chapter 2 verse 4 to 5 saka 9 and 19 ay inutusan ang Israel na yung mga ibang land na kay Edom, kay Moab, saka kay Ammon. Kasi ito, si Edom ay si Esau yan. Anak siya ni Isaac. Si Moab naman sa si Ammon ay anak ni Lot. So, um, hindi Mm. din sila dapat pakialaman kasi ano rin sila, faithful din yung kanilang ama, si Lot, no? Saka Mm. parang adopted son siya ni Abraham, no? So may share din sila, no? Um, Saka despite, we have to understand na ito si Lot, despite ng evil yung nasa gitna ng kung saan siya nakatira, he remained faithful. Kaya nga, sinave pa rin siya ng Panginoon. So, kahit ganun ang ginawa ng mga anak niya, hindi naman niya alam, wala siyang kinalaman doon na out of um, uh, hindi magandang pamamaraan. Pero anak pa rin niya yun. Um, so, may mana pa rin. No? Um, Ngayon, yung generation ay lumipas, pero nagpo-progress pa rin sila. Na parang army, ang arrangement nila parang army, Deuteronomy chapter 2 verse 14 to 16. Tapos, ni-remind din sila ni Moses yung kanilang victory over King Sihon.
si King Sihon ay umayaw siya sa peaceful passage, no? At inoppose niyang Israel. So, nilabanan siya ngayon. Ayun, talo siya, napatay. Si King Sihon ay very powerful king sa Mesopotamia. Parang semi-giant yan siya eh. Actually, could be Anakites pa siya or Amalekites. Malaking king siya. Tapos ang mga tao niya, mga malalaki rin. So, pero natalo sila, napatay ng Israel. Actually, sila Joshua, so, nakapatay sa kanya. Um, Ngayon, binanggit din dito, no, sa Deuteronomy chapter 2, verse 24 to 37, um, begin to possess it and engage him in battle. No? Yung ano nga, si King Sihon. Ano? So, nakuha nila yung property. Yun na yung area na ino-occupy ng Reubenites, Gadites, and tribe of Manasseh. Tapos si King Og din, no? Um, God assured Moses that King of Bashan would be defeated. Isa pa ito sa mga kings na katulad ni Amalek, ng mga Amalekites, no? King Og, hanggang ano ito eh, hanggang end times to eh. Meron mga ano kasi ito eh, mga matitinding tao na matitindi rin ng kasalanan. Kaya nagagalit ang Panginoon. So, may representation yan sa end times, no? Um, Kaya sabi niya, maano mo yan, you will defeat, ano? Huwag mo siyang kakatakutan kasi idiniliver ko na siya sa hands mo. So yan ang ano riyan, ano? Kahit gaano kalaki ang kalaban, kahit gaano ka-powerful, kapag ang Panginoon binigay na sa iyo, wala nang laban. Kaya, kumbaga, sa Panginoon lang talaga tayo tatakbo, no? Huwag tayo matatakot sa iba. Mm. Um, yung Eastern Territories inassign, yung land east of Jordan, ito na nga yung kila Reuben, Gad, and half tribe of Manasseh. Nabanggit yan sa Deuteronomy 3:12 to 17. Tapos ang Israel, dapat magtulungan, lumaban ng sabay-sabay. Hindi porke settled ka na, bahala na lang yung iba. Hindi dapat ganon. So ang ginawa ng ano, kasi nagalit si Moses, bakit hindi sila tatawid? Sabi niya, sasama naman kami. Hindi namin, hindi kami uuwi nang hindi lahat na conquer yung land, no? So sabi ni Moses, so, kung ganyan ang usapan, di okay, sabi niya. Kaya yung area na yon, doon yung tatlong city of refuge doon ipinalagay ng Panginoon, tapos yung another three sa kabilang side ng Jordan River. Pero yung mga yon sa mga land ng mga Levites mabinigay. Kaya maski sa land ng mga Reubenites, Gadites at Manasseh, may mga Levites sila ron, no? Mm. Kasi nga nakakalat ang mga Levites. May sarili rin silang lupa. Kasi ang understanding na iba, pag Levites ka, wala ka talagang lupa. Meron pa rin. Kaya hindi lang buo. Kalat-kalat Pero sila. kung i-compare natin sa ngayon, parang siya yung naging ating parang model dahil bawat tribe, lupain ng isang tribe ay merong sa kalagitnaan nandun yung mga Levites. Meron din So, silang parang lupa. Oh. city, May, yung sabi may mo City of ci- Refuge. City of Refuge. Sa other than City of Refuge, meron pa silang mga pockets of lands na binibigay din sa kanila. Oo, para Oo. nakakatrabaho din sila. Nakakapagtrabaho pa rin sila. Kasi bali 1 month lang naman sa 1 year sila nagwo-work sa temple eh. Um, Mm. pero nung simula, hindi ganon. Nung kokonti pa lang sila. Pero nung marami na, nagsimula actually yun ng hindi sila full-time kay David. Si David. Hinati-hati niya into 24 divisions. Um, Sinimulan ni David, in-implement ni King Solomon. So, yan ang situation dun. Ano. Pero Mm. nasimulan niya kay Sadok yan, which is chief priest ni David during Mm. that time. Tas dito, no, si Joshua, in-encourage na siya yung magiging future leader. At sinabihan ni Moses si Joshua na tandaan mo yung mga victories. Ito kasi ang madala sa atin, ano,
kapag napunta tayo sa isang situation, nalilimutan na natin yung mga panalo natin nung araw. Kaya it's very Mm. important na lagi nating nire-recall, hindi para ipagyabang, kundi itong mga panalo natin is para ma-recognize natin na ang Panginoon ay tumutulong sa atin. Hindi siya yung ano, um, Oh, kaya na pinabayaan tayo. So, yung iba kumbaga, kasi consistent siya. consistent. Oh. Saka it's good na Mm. alalahanin natin ano mga victories natin, ano nangyari sa buhay natin, yung mga ganun. No? So, it's all about being thankful to God, no? Yan ang importante diyan, no? Dito no, ang dapat alalahanin natin yung mga past mistakes para mag-repent. Tandaan natin ang repentance is a continuous process, ano. Um, Hindi rin tayo dapat maging desperate at hindi rin tayo pwede magtagal sa isang lugar na matagal na matagal. Kailangan din natin nagmo-move din, ano, from time to time. So, um, ang leadership of God requires wisdom. Ang fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung fear na reverent fear yan, ano. We fear Him because we love Him. We fear Him because we know that it is dreadful to fall in the hands of the living God. We fear Him dahil we know that He provided for everything at nakakahiya na talaga kapag nag, nag ano pa tayo, nag-inarte, di ba? So, so wisdom, integrity, dapat may integrity tayo tapos impartial judgment. Yung integrity, ito yung character natin na napapagtiwalaan tayo, na meron tayong Mm. yung salita natin means something. May honor, no? Ibig sabihin hindi tayo kilala tayo na may good character tayo, maaasahan. Mm. Mm. Impartial judgment, meaning wala tayong kinakampihan kung ano yung tama, mali. Dapat alam natin, ano. Ang fear, it magnifies obstacles. Ano, nakikita natin yung mga mga bagay-bagay na hindi ko kakayanin, gano'n. Yung nakita nila, mga Mm. giants, andiyan dyan, hindi natin kaya, mga anakay, andiyan dyan, hindi natin kaya, gano'n. Pero ang faith, naaalala nila yung God's power, no? Um, Kaya sabi ni Joshua sa ni Caleb, kaya natin mga yan. Kaya natin yan. Kasi ng Panginoon nasa atin. So yun, yung faith and fear, opposite. Tapos dito, after makita natin ang evidence, no, ng promise ng Panginoon, dapat mag-respond tayo with obedience. Dapat maging obedient tayo sa kanyang mga commandments, ano. At pag tayo kumilos ng walang direksyon sa Panginoon, ay ang kilos natin ay walang patutunguhan, ano. Kahit anong mangyari, kahit anong gawin natin yan, walang mangyayari. Tulad nga sabi sa Bible, many are man's plans, but it is the Lord's will that prevails. Mm. So ang mga anak ng Panginoon ay dapat mag-work together, dapat magkaisa, at pag ginawa natin yon, meron tayong assigned inheritance. Meron tayong patutunguhan na pupuntahan. So, ang Devarim, no, ito ay napakagandang libro na kung saan ay parang it's one good reading na maalala mo lahat. Parang summary siya ng Mm. buong Torah, eh. Um, Mm. so, ando doon na karamihan, ano. Kumbaga, kung gusto mong ma-familiarize sa Torah, Deuteronomy. Yan ang sisimulan mo sa Deuteronomy, no? Um, Oh. Kasi yan ang parang pinaka-summary ng lahat, eh. So, ang greatest commandments nga, dyan, di ba? Yung bihagta. Um, so, ano yan, eh. Yung love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. Deuteronomy 6:4-9. So, ano dyan yun, ano? Plus Mm. many other things, actually. Shema, dyan din. Marami pang iba, no?
Um, Oo, Deuteronomy. so yan ang isang na alalahanan natin. It's a good read. And parang summary ni Moses yan eh. Parang executive summary ng Bible. So anyways, Sister Deb, ito Yeah. cut short natin yung time natin dahil sa wala So, pang masyadong oras. okay, Oo. meron din tayong i-share dito no na pansin din natin na imbis na idirekta ni Moses yung mga recollection niya sa mga kasalanan ng Israel, mapapansin din natin habang babasahin natin itong last Torah portion ay binabanggit niya yung mga lugar kung saan sila nagkasala. Dito sa Exodus 17 verse 3, in the desert. Ito yung time na nag-complain sila na sabi nila, if only we would have died in the desert. Okay, so may sinabi din ni Moses na alalahanin niyo yung nangyari sa Araba o sa plain. Yung worship nila kay Baal Peor in the plains of Moab. And also, opposite surf, the trouble they made at the shores of Yam Sur, the Red Sea. So, puro to paalala sa kanila, pero kumbaga hindi sila yung pinapagalitan o sinasawi, kundi pinapaalala sa kanila yung bawat lugar kung saan sila nagkasala. So, medyo palaisipan to sa akin. Iba yung klase ng pagpapaalala ni Moses. Ginamit niya yung mga lugar. Ginamit din niya yung Paran, the sin of the spies who were dispatched from Paran. Okay, nung time na nagreklamo sila na hindi nila kayang uh, pumasok sa Promised Land. And then, dun sa dahil sa report ng 10, pero yung dalawa, si, uh, si, uh, Caleb. Si Caleb at si si Caleb Joshua. at si Joshua, Yeah. nag-report ng maganda. Mm-mm. Kaya sila, lahat na nag-report ng masama ay hindi agad ay kailangan lumibot. Hindi sila Mm-mm. nakapasok sa Promised Land. At Mm-mm. binanggit ni Moses yung Tophel and Laban. Mm-mm. Meaning yung time na nilibel nila o siniraan yung white manna. Mm-mm. Mm-mm. Pagkatapos silang mabusog, kumain, tapos reklamo pa Mm-mm. sila, sawang-sawa Mm-mm. na kami sa mana. So, binigyan sila ng meat. And Mm-mm. then, nabanggit din dito yung Chatserot where Korach's mutiny against Mm-mm. Moses took place. Yeah. Yung, Lahat naman na nila. distraction. And also, yung lugar na di Sahab, literally too much gold, the sin of the golden calf. Mhm. So, kakaiba. Pag lugar, pag sinabi yung lugar, maalala nila yung kasalanan natin, yung time na nandun tayo sa lugar na yon. Oo. So, tingnan din natin sa ating sarili, no? Yung pangyayari dito ay pagpapaalala din natin kung paano nung nakilala natin ang Panginoon, natuto tayong bumasa at sumunod sa Torah, Oo. ay tingnan natin yung mga pagpapala na na-receive natin at minsan nadidiskaril tayo, ay nandun pa rin yung pagpapaalala na ah, magpatuloy at Oo. huwag kalilimutan ang lahat ng mga panukala ng ating Panginoon. So yan. Actually, At actually yes. lesson yun, Sister Deb, nabanggit ni Moses yun kasi mga bata na itong kausap niya, next generation na ito eh. Most likely hindi na nila alam yung Yes, naalala nalimutan, nila. hindi na nila alam yung mga nangyari na yun kasi bata pa sila. So kasi Mm. patay na lahat at this time patay na lahat ng Oo. yung na-survey nung una, maliban lang kay Caleb sa kay Joshua, patay na lahat yun. Mm. So ngayon yung mga Oo. Pero bata pinapaalala nila na parang pinapaalala din dito yung mga kasalanan ng inyong mga ama, yung mga wag niyo nang ninuno. gayahin the So, lessons of the past parang yeah. ganun Lessons of the lessons of the past. past. Okay, Okay. Sister And Deb? also, ito rin yung isa sa inaano sa ating pinapaalala. Mm, Darating ang panahon, magkocross din tayo. mm, May crossing din namang mangyayari, kaya kailangan nakahanda tayo na mm, patuloy na ayusin yung ating buhay at patuloy na sumunod sa lahat ng mga panukala ng ating mm, Panginoon. mm, At gaya ng sabi ng Panginoon sabi ni Moses kay Joshua, fear them not, for the Lord your God, He shall fight for you.
sa panahon ng kanilang pag-cross sa Mm. promised land. Okay, Mm. balik tayo kay Brother Richard para sa closing prayer and benediction. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa natutunan namin ngayong araw na ito. Salamat sa Parsha de Barim kung saan ay pinapaalala sa amin ang aming mga nangyari ng mga nakaraan para hindi namin ito maulit, to repeat the sin of the past. Panginoon, nawa ay maisabuhay namin ang lahat ng mga bagay na itinuturo niyo sa amin at ito ay kami makapagbigay ng papuri sa inyo sapagkat kayo lamang ang may karapatan na makatanggap ng lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. At Amen. inutusan nga ng Panginoon si Moses na utusan si Aaron at kanyang mga anak na pagpalain ang mga anak ni Israel sa ganitong pamamaraan. Yibarakak Adonai bishmerecha. Ya'er Adonai panabelecha bikunecha. Yisa Adonai panavelecha b'yesem lecha shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. Ang ating pong tinalakay ngayon ay post po natin sa ating Facebook page, Light of Messiah Sorcerer Ministries, at sa Facebook page ni Brother Richard, Pinoy Messianic. Tandaan po natin, ang taong sumusunod, ang siyang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Farwello with Brother Richard Season, na patuloy na bumabati sa inyo na Shabbat Shabbat Shalom. shalom.